Magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is faithful. Purihin ng Panginoon. So, napaka-ilan po ng mensahe na inawit natin. Jesus Christ, our living hope. He has broken every chain. And there is always salvation in His name. So, wala pong itinira ang Panginoon. Sabi doon, He has broken every chain. Lahat ng umaalipin sa atin, lahat ng gumagapos sa atin mga kapatid, ay nilagot na lahat ng Panginoon. Yan po ang mensahe na inawit natin. He has broken every chain. There is salvation in His name. That's why our Lord is our living hope. Ang buhay na pag-asa natin ay ating Panginoon. Okay. So, ito po yung una nating message para po sa 2026 prayer meeting. This is our opening prayer meeting message. This is reinforcement. Kumbaga, ito po tumutulong sa atin pong pagtalakay sa tema po natin sa buong taon. Preparation for the message, living the life to the fullest, the abundant life, or the life that we've always wanted. Okay, so ang katanungan po na sasagutin natin ngayon mga kapatid is, why does the abundant life our God has promised feel so distant or far away even when we profess that we are Christians? Okay, ang tinatalakay kasi natin ay abundant life. Isang buhay, listen very carefully, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Okay? Pangako ito ng Diyos. Pangako ito ng Panginoong Hesukristo. Okay? Naparito siya, nagsakripisyo siya, nagkatawan tao siya, namatay siya sa krus ng Kalbaryo, nabuhay na muli, bumalik sa Ama para siguraduhin ang isang pangako niya. Anong pangako niya? So sinabi niya sa John 10:10, naparito ako upang bigyan kayo ng isang klase ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Pag ang Diyos ang nangako, hindi ito napapako. Okay? Pag Diyos ang nangako, hindi ito napapako. Ginagawa niya kung ano ang kanyang ipinangako. Kapag pinangako niya sa atin na tayo ay magkakaroon ng isang buhay na ganap at kasiyasiya, hindi iyon mapapako. Pakinggan mabuti, ito ay magaganap talaga sa atin dahil ang ating Diyos ay hindi kailanman nagsisinungaling. Okay? Hindi siya kailanman magsisinungaling. Ngunit ang katanungan, bakit, listen very carefully, kahit na sinasabi nating anak tayo ng Diyos, tayo yung mga Kristiyano, sinasabi natin tayo yung mga nasa kaharian ng Diyos, tinatanggap natin, pinupropess natin that we are Christians, bakit kadalasan parang pakiramdam natin ay malayo sa atin o hindi nagaganap sa atin ang pinangako ng Panginoon na buhay na ganap at kasiyasiya. Bakit kaya? Bakit kaya mas maraming pagkakataon sa ating buhay na pakiramdam natin ay hindi natin tinataglay
ang pinangako ng Panginoon na buhay na ganap at kasiyasiya. There are, because, itong unang tatalakayan natin, kasi para maranasan natin ang sinasabing abundant life, kailangan, mga kapatid, nakaprepara una ang ating espiritu. Pangalawa, ang ating isipan. Pangalawa, ang ating puso. Pangatlo. Pang-apat, ang ating physical. Pangatlo, ang ating buhay, nangyayari sa panglima, nangyayari sa ating buhay. Okay? Spiritually, mentally, emotionally, physically, materially, or shall we say, financially. Okay? Nilagay natin sa dulo ang material, nilagay natin sa dulo ang financial, because this is the least important sa lahat ng pag-uusapan natin. Although hindi natin pag-uusapan ang lahat na yun ngayon. Okay? Kailangan, pag sinabi nating buhay na ganap at kasiyasiya, kailangan balansyado, balance, ang ating pagkatao sa mga bagay kung saan magtatrabaho ang ating Panginoon. Okay? Pero bakit parang hindi madalas mangyari sa atin yun? Ano ang mga sumasagabal sa atin para maganap sa atin yung ipinangako ng Panginoon na buhay na ganap at kasiyasiya? Kadalasan hindi natin namamalayan, mga kapatid, listen very carefully, kadalasan hindi natin namamalayan na ang humahad lang para makamtan natin at ma-experience yung pangako ng Panginoon na abundant life ay dahilan sa ating mga maling habits o kagawian. Okay? Although we are saying that we are Christians, but the flow of God's favor and the flow of God's blessings are hindered or binablock ng ating mga sariling bad habits. Okay? Na hindi natin namamalayan. Ngayong 2026, mga kapatid, ang dalangin natin sa Panginoon ay buksan sa atin ng Panginoon ano yung mga habits na ito. Na humahad lang, na hindi natin namamalayan, na humahad lang para makamtan natin ang buhay na ganap at kasiyasiya. So, in my meditation, in my readings, I have written 5 bad habits. 5. Pero marami yan. Pero ito yung nasa topmost na problema natin na nakikita natin sa ating sarili. Bakit hindi maganap sa atin ang pangako ng ating Panginoon? Okay? It is not because God is holding it back, but because there are certain, although hindi natin namamalayan, habits in our life that blocks this flow of favor of God. So the Word of God reveals some of the most common habits that hinders God's blessing and how Satan, the enemy of God, effectively, okay? Pinag-uusapan natin, mga kapatid, pakinggan mabuti pinag-uusapan natin na si Satanas ay defeated foe na. Ibig sabihin, talo na siya. Amen ba? Talo na siya. But our lives seems like we are living as if Satan is winning.
nananalo sa pagpapakita natin ng buhay natin, parang pinapamalas ng buhay natin na panalo pa rin yata si Satan. Samantalang ang sinasabi ng katotohanan, he is already a defeated foe. Talunan. Okay? Ang kulang sa atin is yung katotohanan. Okay? Pakinggan mabuti. Ang kulang sa atin yung pagkaalam ng katotohanan. Dahil ang sinasabi ng banal na kasulatan, at malalaman nyo nga ang katotohanan. Pakinggan mabuti mga kapatid. Ang sinasabi ng banal na kasulatan sa atin, at malalaman mo nga ang katotohanan, at ang katotohanan na nalalaman mo ang magpapalaya sa iyo. Okay? Kapag hindi mo alam ang katotohanan, may kalayaan ba? Pag hindi mo alam ang katotohanan, may kalayaan ba? Wala. Kasi ang sabi ng banal na kasulatan, malalaman mo nga ang katotohanan. At ang katotohanan, kapag nalaman mo, ay magpapalaya sa iyo. So the enemy of God, ang isa sa trabaho niya ay hindi ipaalam sa atin ang katotohanan. Pag-uusapan natin yan mamaya. Okay, so there are some habits, bad habits, na hindi natin mamalayan, na ginagawa natin at patuloy natin ginagawa, at yun ang nagiging dahilan bakit nananatili tayo na parang nasa sumpa at hindi sa blessing. Okay? Number one. Yan. Pakinggan mabuti, mga kapatid, lalo na mga young people. Pakinggan mabuti. Ito yung unang-unang bad habits na humahadlang sa atin. Murmuring, constant complaining, and negative speech. Ano sa Tagalog? Pagiging maangal. Okay? Pagiging maangal at pagsasalita ng negatibo. Yan ang hindi natin namamalaya. Masyado tayong maangal. Konting may maramdaman ng konti, aangal na tayo. Mawalan lang ng kuryente. Aangal na tayo. Pinel mo. Ano ba yan? Mawalan lang tayo ng, ano yan, yung isa? Internet. Aangal na tayo. Ano ba yan? Converbs. O ano ba yan? May isa? Smart. O ano ba? Masyado tayong maangal. Murmuring or complaining. Complaining, listen very carefully, seems harmless. Parang pag nagko-complain tayo, ang feeling natin is parang pinapractice lang natin ang ating rights. Parang ganon, pag nagko-complain tayo, yung tipong nawala ng kuryente, parang may rights tayo na. Pinel ko, ano ba yan? Parang rights natin na magsalita kasi merong serbisyo na hindi natin nakukuha. Parang rights natin na umangal kagad. So, complaining seems harmless, seems right at the moment. Ganon tayo niloloko ni Satanas. Listen very carefully. But it is deeply destructive. Pakinggan mabuti, ang pag-aangal, yung people listen, ay destructive at ikinaiinis, pinagagalit kapag nakikita sa atin yan ng ating Diyos. Okay? So let us consider the story of the Israelites in the book of Numbers, chapter 14, verses 27 to 29. Tingnan natin kung anong nangyayari, kung paano tinitingnan ng Lord
ang pag-angal o murmuring. Ano ito sa kanya? Paano niya ito nakikita? Numbers chapter 14 verses 27 to 29 says, how long will this wicked community grumble against me? Yun yung pag-angal. Sa Tagalog, sa English ng pag-angal, grumble. Okay? Grumbling or grumble against me. I have heard the complaints of these grumbling Israelites. So tell them, listen very carefully, huwag tayo mawawala mga kapatid, gusto nating makalpas tayo. Amen? Gusto nating makuha yung hindi pinagsisinungaling na pangako ng Panginoon sa atin. Amen? Gusto natin yun. Kaya pakinggan natin mabuti. Kailangan natin makuha. Sapagkat hindi nagsisinungaling ang Lord. Ibibigay niya talaga kapag alam natin ang katotohanan. Okay? Sabi ng Panginoon, so tell them, sabihin mo sa kanila, as surely as I live, declares the Lord, listen very carefully, I will do to you the very things I heard you say. Okay? Sa Tagalog, dahil naririnig ng Diyos kung ano yung ating sinasabi, alam niya kung anong tumatakbo sa isipan natin at nararamdaman natin, dahil walang malilingid sa Kanya, nakakatakot, mga kapatid, na ganito ang sabihin ng Panginoon sa atin. Okay? Dahil maangal ang mga Israelita, maangal sila. Kaya sabi ng Panginoon, hanggang kailan ba ako magtitiis sa mga tao na ito? Hanggang kailan ko sila pagtitiisan? Masyado silang makomplain. Masyado silang maangal. Kaya sabihin mo sa kanila, gagawin ko sa kanila kung ano ang narinig kong sinasabi nila. Okay? Be careful. Be careful sa mga lumalabas sa bibig. Dahil naririnig tayo ng Diyos. At ayaw natin na sabihin sa atin ng Diyos na isang araw, ganyan bang gusto mo? Ganyan bang sinasabi mo? Okay, gagawin ko sa iyo ang narinig kong sinasabi mo. Nagbibiro ba ang Panginoon? Hindi. Ano yung istorya dito, mga kapatid? Bakit umaangal ang mga Israelita? Tinalakay natin yung buhay ng Israelita, di ba? Sa Exodus, sa 10 plagues, inilabas ng Diyos ang Israelita sa pagkaalipin sa Egypt. Okay? Gusto kasi ng Panginoon, sila na ang magkaroon ng sarili nilang lupa at pagmamayari. Tinatanggal na ng Panginoon ang Israelita sa pagkagapos, sa bondage ng slavery. Ayaw na ng Panginoon na ang kanyang mga people, mga tao, ay maging mga alipin. Kaya gusto niya silang palayain. So dinadala ng Panginoon mula sa pagkaalipin ang Israelita papunta sa lupang pangako bilang tagapagmay-ari. The owner, not slaves anymore, but the owner. Okay, now, nung nakalabas sila sa Egypt at nandun sila sa daan papunta dun sa lupang pinangako sa kanila, pinatiktikan o pina-spy sa English, pinatiktikan ni Moses sa 12 representante ng 12 tribes of Jacob ang Canaan's land, ang lupang pangako. So nagpunta sila doon, 12 sila, kasama doon si Caleb ng tribe of Judah at si
Hosea or si Joshua ng tribe of Ephraim. Okay, young people, nakakalimutan nyo. Kasama sila sa nagtiktik doon. At nung nakita nila ang promised land, ang lupang pangako, ang Canaan's land, talaga namang hitik ito sa lahat ng magagandang bagay. Kaya nga, nagdala sila, pumutol sila ng isang buwig. Yung grapes ngayon, di ba? Yung grapes na bibili natin, maliliit na grapes, na yung isang cluster niya, pwedeng 1 kilo lang. Mapapalad na kung may 2 kilo, isang cluster ng grape. Pero nung panahon na yon, ang lupang pangako or Canaan's land ay nakakitaan nila at nakuhanan nila ng isang buwig ng grapes na hindi kayang bitbitin ng isang tao. Kaya nilagay niya ito sa parang kawayan, nilagay nila doon at 2 taong nagpingga para madala nila yung grapes. Okay? So, hindi nagsinungaling ang Lord na ang lupang pinangako sa kanila ay masagana. But then, itong isang twist. Nakita din nila na ang lupa na yon ay merong mga inhabitants. At tinawag nilang mga inhabitants na Anakites, lahi ni Anakites. Ibig sabihin, matatangkad na tao, mga higante. Okay, merong mga tao doon na mga higante. Yung 12 representative, 12 spies, yung 10 doon, listen very carefully, yung 10 doon, nakita ang lupang pangako na dangerous at hindi kayang puntahan. Yung 10. Yung 2, si Caleb at si Joshua, ang nakita doon ay yung katotohanan ng ipinangako ng Panginoon. Okay? So, nung nakabalik yung 12, nagkaroon ng 2 klase ng report. Yung unang report ay masama. Angit na report. Sinabi na, di natin kaya yun. Di tayo makakapasok doon. May mga higante doon. Para lang tayong mga grasshoppers, mga tipaklong. Lalamunin tayo ng buhay na mga higante doon. Yun yung sinabi ng 10. And then, tumayo ang 2, si Caleb at si Joshua. Ang sabi nila, no, the land is really rich, flowing with milk and honey. Totoo ang sinabi ng Panginoon. Huwag kayong mag-alala. Kasama natin ang Panginoon. Sinabi niya na ang lugar na yun ay para sa atin. We should go there and possess the land that He has promised. Yun ang sinabi ng 2. But they are outnumbered. Okay? 2 is to 10. Tama ba? O 2, laban sa 10. At sino yung kinilingan o pinakinggan ng majority? Yung 10. Imbis na matuwa ang Israelites, listen very carefully, kahit na namalas na nila yung great deliverance na pinakita sa kanila ng Panginoon sa Egypt, kahit na namalas nila yon, naniwala pa rin sila sa kasinungalingan ng mga taong mas gustong umangal kesa sumunod sa sinasabi ng Panginoon. Nag-iyakan ang buong Israel, ang mga Israelita. At umangal kay Moses at kay Aaron. Sinabi nila, mabuti pang hindi na tayo umalis ng Egypt. Mabuti pang namatay na lang tayo doon. Mabuti pang hindi na tayo nanatili na lang tayo sa pagkaalipin. Bakit mo kami dinala dito? Para patayin lang? Para ang aming mga anak ay katayin ng mga higante? Yan ang sinabi ng mga Israelita.
Yun ang narinig ng Panginoon. Grumbling, grumbling, complaining, complaining. Yan ang narinig ng Diyos na sinasabi ng kanilang mga isipan, ng kanilang mga puso at ng kanilang mga bibig. Kaya sinabi ng Panginoon, as surely as I live, declares the Lord, I will do to the very things I heard you say. At ganun nga ang nangyari. Ano yung gagawin ng Lord sa 20? In this desert, your bodies will fall, every one of you 20 years old or more, who was counted in the census and who has grumbled against me. Lahat ng narinig ko, sabi ng Panginoon, na umangal. Lahat sila, mamamatay sila lahat sa ilang. Ganun ba ang nangyari? Ganun nga ang nangyari. Nakakatakot mga kapatid. Na pag bumitaw na ng salita ng Panginoon, hindi niya ito iuurong. Hindi na. Nung marinig niya, dahil binigyan na niya ng pagkakataon ng mga Israelita na mamalas ang amazing miracles na nangyari sa Egypt. At pinili pa nilang pagdudahan at hindi sundin ng Panginoon. Nung binitawan ng Panginoon ang kanyang salita, gagawin ko sa inyo ang narinig kong sinasabi niyo, wala na itong pag-urong. Okay? Na-cut off na. Listen very carefully. Na-cut off na yung maganda sanang pagdadalan sa kanila. Hindi nila naranasan yung pinangakong kapahingahan ng Panginoon. Listen very carefully. Huwag niyong isipin yung pagsasalita ng negatibo, yung pag-angal, yung mga complaints, ay parang nagsasabi lang kayo ng rights. Karapatan ko to, sasabihin ko to. Huwag sanang makikita ng Panginoon na yung mga salita natin na yun ay isang pag-angal, isang pagtutol, isang complaint na makakarating sa kanyang tenga. They have the Israelites have the complete provision from God, and yet their constant grumbling kept them from entering the promised land. You see, complaining shifts your focus from God's goodness to your situation, to your problems, or to your wants, yung mga bagay na gusto mo na hindi mo nakukuha. Imbes na makita mo ang kadakilaan ng Panginoon at kung paano Kanya isinaayos, paano Niya pinaranas sa iyo ang Kanyang kabutihan, imbes na yun ang makita mo, ang nakikita mo ay yung mga bagay na mumunti. Kaya lumalabas yung maraming pag-angal at mga negatibong salita sa iyong bibig. That mindset, that murmuring, that negative speeches, that mindset blinds your spiritual eye to see clearly the blessings of God that you already have. Okay? Sinabi na nga ng Panginoon sa mga Israelita sa inyo yun. Pinakita na nga sa kanila kung anong meron sa promised land Pinakita na, hindi pa nila pinaniwalaan at pinili ang kanilang pag-angal at negatibong pagsasalita. Okay? When your mouth constantly speaks negatively, ang resulta ng mga kapatid, your heart will follow. Pag nasanay ka na, napangawitan mo na, palaging pag-angal, palaging negatibong sinasabi, susunod ang iyong puso. Susunod ang iyong isipan, and eventually,
your life will live negatively. Okay? Iyon na yung buhay mo. Negatibo. Imbis na positibo, negatibo. But this is the good news. Listen very carefully. The solution, however, is, yan, imbis na angal, tandaan natin, kalimutan na natin yung negatibong pagsasalita, pangit na pagsasalita, at pag-angal ng puso at isipan at ng ating mga bibig, tapo na natin yun sa 2025, kalimutan natin, ibahin natin ang diskarte sa 2026. The solution is, be grateful in everything, in every circumstances. Ano man ang naranasan, maganda man o pangit yan, huwag mo hayaang magsalita sa bibig ng negatibo. Be grateful. Lord, thank you. Parang si Job, ang sabi ni Job, puro maganda na lang ba ang tatanggapin ko sa Panginoon? Bakit hindi ko ba pwedeng tanggapin ang tingin ko'y masama na galing sa Panginoon? Tingin ko lang yun. Pero ang totoo, mga kapatid, sinabi ng Romans chapter 8, verse 28, we know that in all things, God works for the good of those who love Him. So, be grateful in everything and give thanks. Replace grumbling with gratitude and thanksgiving and praise God in every situation in your life. Philippians chapter 2 verse 14 to 15 says, Philippians chapter 2 verse 14 to 15 says, do everything without, o kaya ba natin gawin yun, mga kapatid? Gawin natin ang lahat ng bagay na walang, yan. Pag inutusan siyang people, maghugas ka naman ng pinggan, bihira naman. Do everything without complaining or arguing. So that, meron daw resulta. Pag ginagawa natin ang mga bagay na walang complaining, walang labanan, walang awayan, ito daw ang resulta. You may become blameless and pure, children of God without fault in a crooked and depraved generation, in which you shine like stars in the universe. Okay. Ang istorya, gantong nangyari, mga kapatid. Yung 10 na spies, together with the majority of the Israelites, 20 years above, lahat sila, saan napunta? Sa angkungan. Lahat sila napunta, patay sa ilang. Sino lang ang nakapasok sa lupang pangako? Yung mga walang complaints. Dahil yung mga masunurin at merong puso at isipan na nagtitiwala, masayang nagtitiwala sa kung anong sinabi at inutos ng Diyos sa kanila. Ang sabi ng Lord, napakasimple, pumunta kayo doon dahil sa inyo na yun. Diba? Naniwala si Caleb at si Joshua. Nadamay sa kanila yung mga bata pa. Yung mga bata pa na hindi nakakita ng kung anong milagrong naganap doon sa Egypt. Okay? They are spared by God kasi inosente sila. Listen very carefully. Pero kung ikaw, kapatid, marami ka nang narinig sa church na to. Marami ka nang namala sa church na to. Marami ka nang nasubukan sa Panginoon. Marami ng experiences ang pinamala sa iyo ng Panginoon. Pero pinili mo pa rin umangal. Pinili mo pa rin mag-complain at hindi sumunod sa Kanya. Nakakatakot.
mga kapatid. Kaya piliin natin na tayo'y maging mapagpasalamat, walang complain, walang angal, walang negative speeches. We must be grateful in everything and give thanks to God. Paniwalaan natin siya, pagtiwalaan natin siya, sundin natin siya. Yun yung unang, mga kapatid, negative habit na kailangang mawala sa atin sa 2026. Complaining and negative speeches. Okay? Meron pang 4, pero doon muna tayo ngayon. Doon muna tayo at magkakaroon tayo ng grouping fellowship. Okay? Naiayos ba yung grouping fellowship? Yung mga pangalan? Okay, ang pag-uusapan natin mga kapatid, ang question, hindi ko na ilagay dito. Ang question, mag-aminan tayo sa grupo natin. Guilty ba tayo? Yun ang guilty ba ako sa complaining and negative speeches? Magkaroon lang tayo ng konting mga honest experiences patungkol doon. Guilty ba ako? At sa istorya, ano yung naging resulta sa aking mga complaints at mga negative speeches? Okay? Hindi natin ini-expose yung kasalanan ng bawat isa at pagtatampisawan natin. Hindi ganon, mga kapatid. This is a learning process. Kinakahiya natin at kinukonfess na natin yung mga bagay na gusto na nating iwanan. Okay? Kaya natin nire-reveal kasi gusto nating mailawan yung mga bagay na yun at maiwan na natin. Hindi na natin magawa. At matulungan natin ang isa't isa. Matulungan natin ang bawat isa sa ating pagbabago. Okay, doon lang muna tayo. Murmuring or complaining.